Hello Conteseras, my name is Primo Sacramento and welcome to Primo Tells Inspiring Stories. But before we start, please like, share, and subscribe so we can provide content like this across the world. Because here on Contesera Pageantry, we live for this. Pero para sa sarili ko, interest ko. Wow. So camaraderie shows. Answers. So yung maging branding, ayoko. Okay na ako sa ganito. No? Yung mahirap lang naman kami. As in mahirap. Pero nakakain kami ng 3 beses isang araw. Tapos nakapag-snack naman kami. Kung hindi mo kaya, wag mong pilitin. Today we will explore the life of one of the most famous pageant bloggers at syempre may kasamang kaunting chismis at kwento. Walang iba kundi si Curagan Carag. Kilala siya hindi lamang sa kanyang husay sa pageant blogging, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay. Alam niyo ba, isa sa kanyang mga pangako ay ang patuloy na pagsuporta sa mga aso at pusang gala. Truly, a queen with a golden heart. Kaya samahan niyo ako as Primo tells the inspiring story of Curagan Carag in this special episode titled Anghel. Aura, ganon. Po sa lahat, isang magandang umaga mula dito sa Lasak City sa YouTube channel ni Contesera. O, diba? Umaura ang ating menopausal fashion distraction look. Hi mga kanagkarag! Nandito tayo at maghahasik tayo ng kabutihan sa araw na to. Ganon. Lahat tayo ay may simula. Saan nga ba ipinanganak at lumaki si Curagan Carag? Curagan Carag ay I was born, English tayo today. I was born in Apo Beach, Santa Cruz, Davao del Sur. So, nagsimula talaga yung isinilang yung kagandahan ko sa Davao del Sur. Ganon. So, doon ako lumaki from 1 year old to 10 years old kasi lumipat kami dito sa lugar ng papa ko. So while nasa Davao ako sa Santa Cruz, masaya yung childhood ko. Kasi ayun doon yung hanap buhay namin doon ng papa ko, ng mama ko is mangingisda. So alam mo yung ang saya magtilimpasaw sa dagat, pupunta ka sa lao tapos sasamahan mo yung papa mo kung paano manghuli ng isda. So namimiss ko yung buhay na noon tapos biglang nagbago yung sirkulasyon ng lifestyle namin. Yung napadpad kami dito sa Buburay, Di Mataling, Zamboanga del Sur. Iba yung nakagisnan kong buhay nung kabataan ako. Kasi doon is malapit ako sa mga kamag-anak namin. Yung mga pinsan ko na ka-close ko, tapos bigla kami napadpad dito na hindi namin alam kung anong buhay na meron kami dito. Mahirap lang naman kami, as in mahirap, pero nakakain kami ng 3 beses isang araw, tapos nakapag-snack naman kami ng 4 times a day. So okay na yun sa amin. Pero nung napadpad kami dito sa place ng papa ko, dito ko naranasan yung hirap talaga. As in, hirap. Yung pagsasaka na yung mag-aaway yung parents mo dahil walang pera pambili ng gas, kasi dati noon dito is walang kuryente. Hindi pa umabot yung electricity, kaya kandila, lampara, tapos yung mga bitaw sa mga niyog, yun yung gagawing ilaw. So dito ko naranasan yung simpleng pamumuhay na malayo sa sibilisasyon. Sa ating kabataan, nakaukit ang mga alaala na hindi natin malilimutan. Ano ang mga pinakamasayang karanasan ni Curagan Carag nung siya'y bata pa? Yung masayang alaala ko siguro sa Davao, yung mga kamag-anak ko, yung sabay-sabay kaming kumain, tapos nagbibisitahan, yung ganon, yung very close, yun yung namimiss ko. Yung bang pumupunta ka sa bahay ng auntie mo, andun, tapos yung mag-away-away yung mama at mga auntie mo, ang saya kaya nun. Di ba? Tapos pag malasing sila, nagbubugno-bugno, yung bang nagsasabunutan, ganon. Ang saya nung memories na yun, sir, na hindi ko naranasan dito. So, yung bang nag-aaway yung mga mga tiya-tiyo mo dahil yun nga, nalasing, wala mga pera. Tapos, yung mama mo rin nag-aaway, di ba? Parang, yun yung memories ko na masasabi kong
sad na happy. Dahil hindi mo kasi makompleto yung buhay mo kung wala rin sila. Yung mga pinsan mo na kasuntukan mo, yung ganun. Tapos yung mga kaibigan mo na kasama mong lumalangoy sa dagat, naghahabulan sa paaralan, yun yung na-miss ko na childhood. Siguro yun yung way nyo na i-express yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Yung gano'n, medyo magulo, pero may happy, yes. Tama, happy. Yung nag-aaway ngayon, tapos kinabukasan ng makalawang araw, wala na, batiin na, parang wala nangyari. Okay, mabuo na agad. At mula sa murang edad, doon natin unang natutunan ang mga mahalagang aral sa buhay. Ano naman ang mga natutunan ni Kuragan Karag na dala-dala niya hanggang ngayon? Ang pagiging masiyahin. Kasi yung mama ko kasi is malungkutin. Tinitingnan ko siya lagi, parang pasa niya yung buong mundo. Tapos yung mga kapatid ko rin, ganun din yung nila, yung karakter nila. So kailangan nila ng clown sa pamilya. So nung bata ako, talagang madaldal. Yung yung bubbly yung personality ko. So yun yung nadala ko hanggang sa ngayon. Ngayon bilang isang ina, hindi na lang sarili ang iniisip, kundi pati ang kinabukasan ng anak. Ano ang pinakamahalagang leksyon na tinuro niya sa kanyang anak? Yung mahalin mo yung magulang mo. Na kahit sa kabila ng nila ng pagiging magulo nila minsan, nanatili yung pagmamahal mo sa kanila. At yun yung pinalagi kong sinasabi sa anak ko na darating man yung araw na matanda ako, gusto kong alagaan mo ko gaya ng pag-aalaga ko sa mga lula-tula mo na kahit yun nag-aaway kami, yung ganun ba, pero hindi mo kasi sila pwedeng talikuran. Sabi ko sana ko, wag mo kong talikuran pag matanda na ako. Pero kung kaya mo kong talikuran, so padalhan mo na lang ako na mag-aalaga sa akin. Ganun lang yung ko. Gusto ko mahalin mo ko bilang magulang mo. At respetuhin mo ko bilang magulang mo, ganun. Yun yung ko sa kanya. Kaya makikita nyo sa mga vlog ko, kasama ko yung anak ko. Yun yung napaka-sweet na bata. Dahil lagi ko siyang pinagsasabihan na kahit man yung natin, yung problema natin sa pamilya, wag na wag mong ipapaalam sa iba dahil walang makakasolve kundi tayo. Sa isang mundo na puno ng glamour at competition, paano nga ba nagsimula si Kuragan Karag bilang isang pageant vlogger? It's a funny story, sir, about sa vlogging. Kasi actually wala talaga akong interest sa vlogging sa YouTube kasi sino bang manunood sa akin diyan. So, 'di ba sa Facebook, yung 'di ba, yung wala pa yung makita-kita sa Facebook, wala. So, yung magpo-post ka lang sa Facebook, 'di ba? Tapos magti-trending ka. So, sa Facebook lang talaga. Tapos sabi nga nila, mag-transfer ka sa YouTube kasi may kita sa YouTube. Magpraktikalan tayo dito, may kita sa YouTube. So, yung kaibigan ko is pinupost talaga niya ako, ate, sige na, mag-YouTube ka na, sayang yung pagkadaldalera mo, ganun. Wow! Hello mga Kuragan! Ito si Kuragan Karag, aka Inday Jo, ang inyong daldalera, chismosang, chikadura at emoterang buangera sa Facebook na ngayon nagpa-vlog na dito ngayon sa YouTube. Halik kayo't samahan niyo ako mag-grocery. Sige, Tagalog ko na lang, mamamalengke kami ni Jackie, doon sa baba, bibili kami na. Wala man ako mai-content. Hindi ko man alam yung anong gagawin ko. Sino bang manonood sa atin? Hindi naman tayo celebrity. Mag-ano tayo, personal vlog tayo dyan, yung mga gawain. Kasi dati akong OFW sa Qatar for 17 years. So, magbabacuum ako today, tapos bukas magbabacuum ako, iba-vlog ko, tapos another day magbabacuum. Ano yun? Sabi ng kaibigan kong si Dennis Vlog. So, nag-use siya talaga yung unang nag-post sa akin, nag-encourage sa akin na, sige na, try mo lang, baka mag-click ba. Sabi ko, sige nga, gawan mo nga ako ng account, yung gano'n. Tapos yung, ng anak ko, siya yung gumawa sa akin ng account ko sa YouTube. Kasi wala naman akong computer, sir. Hindi rin ako marunong gumamit. Tapos cellphone lang talaga. So, ginawa nila ako ng account. Yun na, may account na ako. Tapos yung naging problema ko, so ano yung i-upload ko? Diba? Kasagsagan ng mga pa-challenge, yung mga tibak challenge. Umiksaya na din ako. Nag-tibak challenge din ako. Pero in another version, kasi hindi pwede sa Qatar na maglaswa-laswa ka ng video. So, yun, suot din ako ng mga tibak, pero hindi ako naghubad. Ganon. Yung mga mga joke-joke lang talaga na pampatawa yung ginawa ko. Tapos yung towel challenge, yung pasayaw-sayaw, tapos biglang, malaglag yun. Sumabak din ako dyan. Pero, naka-short lang ako. So, gigil-gigil yung mga manyakasol galore na mga, naghahanap ng
palasuan sa YouTube, pero wala silang mahanap sa akin. Hindi lang nila nakita yung katawang lupa ko. Tapos sumabak din ako dyan sa shower, evening routine challenge, yung naligo-ligo na basa yung makita yung katawang lupa mo, dahil ano ba ipapakita ko, yung size 32 ko, yung bilbil ko. Ayoko. Kaya yon, yung eksena ko dun is balot-balot lang ako ng damit, isa-isahin kong hinubad. Ang ending, wala silang nakitang kagandahan ko. Di ba, imberna yung mga papasing. Gigil sila, sa walang kwentang vlog daw. Ang saklap kaya nun. Ano yan, mag-aano ako sa Qatar, tapos mahuli ako, makulong ako dun, tapos wag na. So, wala talaga, hindi siya nag-click kasi nga hindi naman ako maalindog. Kasagsagan nung Miss Universe, laban yata yun ni Rabia Mateo. Ay doon. 20, tapos yung 20. Hindi ko pa alam. Hindi Rabia Mateo, sino ba yung Sino ba yung sino ba yung nauna kay Rabia Mateo? Gazini Ganados. Kay Gazini Ganados ako nagsimula pala. So nung nagsimula na yung laban ni Gazini Ganados, tapos nag-check ako ng mga ibang content creator ba, ng mga vloggers. Yung mga picture naman yung pinupost nila, tapos flip-flip lang, yung ganon. Tapos ang laki ng mga views. Trinay ko rin yun. Pinasok ko yun, sir. Pinasok ko talaga yun. Yung lang ako grab ng mga picture, tapos lagyan ko lang ng music. Uy, nag-trending. Nag-trending siya. Laki ng views. Tapos, monetize na kasi ako ng time na yon kasi nga, bago ako na-monetize, sumali ako sa mga live streaming, naghahanap ako ng mga subscribers, maabot ko yung 1,000 subscribers, tapos yung watch hour, di ba, na 4,000. So, grabe, tag 10 hours yung live streaming ko. Wala. Yung Twitter ko, baka masungkit ko lang talaga yung, yung hinahanap ni YouTube na 4,000 watch hour. Pag wala yung amo ko, talagang lagay ka cellphone dyan, dakdak ako ng dakdak hanggang na naabot ko talaga. Kahit gaano kahirap, pag kaya mo talagang ipursigi mo talaga, makukuha mo talaga. So doon ako nag-start. Doon sa laban ni Gazini Ganados, ayun na, nagsimula na akong na mga picture. Tapos nung tinitingnan ko yung paano mag-reaction, sabi ko, teka lang, hindi naman ako marunong sa English. Nag-try ako. Kinalaban ko yung mga kapitbahay nating taga Milky Way, yung mga taga Indonesia ba. Yan. Hala ka, nag-trending. Sinugod ako, yung ganun. Sabi ko, hala ka. Tapos, parang mag-click-click ako dito. Doon talaga nag-start. Yung mga nakikinig ako sa mga sagot ng mga kandidata kahit hindi ko naman naintindihan, pretending to be like, okay. yung ganun, pero wala ako naiintindihan kasi nga, hindi naman ako magaling sa English. Tapos, nakakaintindi ako konti. So, sabi ko na lang, sige, kayo na yung magbigay ng comment para matuto ako sa mga ibang opinion ng ibang mga tao, mga beauty pageant lovers. So, doon siya nag-start. Tapos, hanggang gumawa ako ng eksena na kailangan kong gumawa ng sariling identity ko. Na makilala ko bilang isang vlogger sa pageantry sa chismisan na eksena, sa mga intriga. Doon yun yung branding mo Ikaw lang yung naging isang parang yun yung chismis style na vlogging. So very entertaining yun sa mga, especially sa mga Pilipino, 'di ba? Tapos sabi ko, naawa man kasi ako sa sarili ko, sir. Tapos syempre nasa bahay ako nagtatrabaho bilang domestic helper, tapos yung palo ko, yung wala kang kaarte-arte kasi bawal ka mag-arte-arte doon, alangan mag-makeup ka. Tapos pasalamat ako, very supportive yung amo kong babae. Ay, namili ako ng mga mga pa-outfit. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng eksena. Hanggang ko siya, ko yung menopausal fashion destruction look with abang. Ganon. Kung ano-ano na yung pinag-order ko sa Shein, sir. Tapos yung sahod ko, kalahati ng sahod ko, ininvest ko talaga sa mga pa-outfitan at worth it naman. Nagbunga naman talaga. Kaya, ayun. Grabe. Yung kung pag may makita akong na mga kandidata na kaya ko siyang mahanap sa mga pa-DIY, ay talagang kinukopya ko. Kaya doon nag-start ang Kuragan Karag na menopausal fashion destruction look. Ganon. At sa likod ng kanyang kilalang pangalan, may isang pinagmulan. Saan nga ba nanggaling ang pangalang Kuragan Karag? Bisaya, sir. Yung malalim siya na Bisaya na parang ang ibig sabihin is malandi ka na nagmamadali. Ganon. yung bang malandi na parang ang bilis kumilos, yung ano bang pinagmamadali mo, yun yung kuragan.
Parang Kuragan may... ka, yung matatanda kasi dito, kuragan ka, ayok ng dako. So, nagustuhan ko yung kasi unique, walang, teka lang, parang bagay ito sa akin. So, yun siya, doon nagsimula yung kuragan. Mula sa simpleng simula hanggang sa unti-unting pag-angat, ano-ano ang mga naging achievements ni Kuragan Karag bilang isang pageant blogger? Mga chismisan, Costco. Kasi before ako is meron na akong mga pagganyan. Tapos, isa yun sa mga achievements ko. Tapos yung kumita ako, achievements din yun, sir. Yung kumita ako. Tama. Tapos ma-share ako sa dito sa Laksak City o sa ibang mga lugar kasi dati nag-share ako din sa iba. At yung isa din sa mga biggest achievement ko, yung mga collab ko yung mga yung mga sikat din na mga vloggers. Yun yung achievement ko na taray nito ganon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, mahalaga pa rin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanyang puso. Ano ang mga paboritong bagay ni Kuragan Karag? So, anong paborito mong panghimagas? Cake. Paborito mong singer? International or local? Kahit ano. Si Sarah Geronimo na lang. TV show? Chris TV sana pero wala na si Ate Chrissy. Pulutan? Si Charon, baboy. Pelikulang Pilipino? Ang dami. Di ko maalala yung title. Basta yung kay Bia Alonso at kay John Lloyd Cruz. One More Chance? Mga ganon? Parang ganon yata. Ano ang paborito mong pelikulang international? English Patience, classic. Ay, wow! So siya. Ganda nung story na yon. Oo. Nakakaiyak yun. Anong paborito mong kanta? Kanta, country music kasi ako mahilig ako sa ganyan. Pero hindi ko yung mga title. Basta pag nakarinig ako alam ko yung ganun lang. Country music. Sige. Ano ang paborito mong inumin? Juice, mga juices, ganun. Juice. Pineapple juice, ganun. Okay. Anong paborito mong bansa? Philippines. Ano ang paborito mong lungsod or syudad? Davao. Paborito mong celebrity na international? Brad Pitt. Favorite mong Filipino celebrity? Angel Locsin. Fashion designer? Michael Cinco. Filipino beauty queen? Pia Wurtzbach. International beauty queen? International beauty queen. Yung si Oksana. Ba yun? Yung si Miss Russia? Yung Miss Universe Russia? Ganda nun. Ganda. Paborito mong local pageant? Dito na lang ako sa Miss Universe Philippines kasi marami ding intriga. Finally, ano ang paborito mong international pageant? Miss Universe. Kung siya'y bibigyan ng pagkakataon na sumabak sa isang Q&A ng Miss Universe 2021, paano kaya niya ito sasagutin? Ang bagay akong babaguhin sa nakaraan ko, siguro yung pagninegosyo online. Yan yung babaguhin ko. Dahil doon nasira yung buhay ko, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko. Dahil sa pera. Yun yung babaguhin ko. At kung siya naman ang nasa likod ng entablado bilang isang mentor or coach, ano ang ipapayo niya sa isang aspiring beauty queen? Magpakatotoo sa kanilang sarili. Huwag maging plastikada. Huwag masyadong OF. Yung ganon. Yung yung ipakita niya yung galing niya sa tamang paraan na walang kinokopya. Na gumawa siya ng kanyang sariling identity na maging tatak, maging trademark niya na si yung nakagawa nito, yung mga pagganon, sir. Yung walang mga na hindi mahaluan ng issue at yung mga chismis at intriga yung journey niya sa pageantry. Yung bang hahangaan siya at mapataas yung kilay ng mga chismos at mga chismosa, maging yung mga kalaban niya at maging yung mga ibang organisasyon na like Katrina Gray, yung ganon.
Ngunit higit sa lahat ng ito, sino nga ba ang inspirasyon ni Kuragan Karag sa kanyang buhay? Sa personal life ko, inspirasyon ko yung mama ko at yung amo kong babae. Mga brave women sila. Yung mama ko is matapang, martir, matatag, kahit kahit pagod na, kahit matanda na, kahit senior citizen na, ngayon pa rin, nandito pa, kumakayod pa rin sa, ewan ko kung ano yung pinaglalaban niya sa buhay, hindi ko rin maintindihan. So, yun, yung mama ko, tapos yung amo kong babae, cancer survivor siya na nag-isba yung aspeto niya sa pananaw sa buhay after niyang makarecover, na sobrang tatag niya na mula sa pagiging matipulosa, very OC na tao na biglang gawin mo na yung ikakasaya mo sa buhay. Dahil once magkasakit ka daw, hindi mo na maggawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Enjoy every moment. Yun yung advice niya sa akin. At huwag mawala ng pag-asa. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan at makausap ang batang Kuragan Karag, ano kaya ang sasabihin niya? Huwag mong gawin ang pagkakamali na nagawa ko ngayon. Yun yung sasabihin ko sa kanya. Para wala siyang pagsisihan sa future niya. At dapat maging, kung magdidesisyon man siya sa buhay, dapat timbang-timbangin niya. Yun yung magiging advice ko. At love yourself. Sa likod ng mga natupad na pangarap, nananatili pa ring buhay ang pag-asa. Ano pa ba ang mga pangarap ng isang Kuragan Karag? Para sa sarili ko, wala na akong pangarap. Kontento na ako kung anong meron ako, sir. After working 17 years as an OFW domestic helper sa Middle East, marami akong natutunan sa karanasan na yun. At natutunan kung paano pakisamahan yung mga pamilya mo, yung mga nasa paligid mo, yung amo mo, yung sarili mo. At pangarap kong para sa aking sarili wala na, pero sa anak ko meron. Gusto ko siyang makita na stable na yung yung buhay niya, na kung sakaling matigok man ang yung mama niya, at least alam ko na hindi na siya maghihirap. Na kaya na niyang yung sarili niya, na wala na yung mama niya na tutulong sa kanya, na aagapay sa kanya, di ba? Tapos sana makahanap siya ng babaeng mamahalin siya at hindi siya iiwan. Na magkaroon siya ng hindi broken family na kagaya namin. Nakagaya niya na broken family yung papa at mama niya, di ba? So lagi kong pinaalala sa kanya na isa lang yung pangarap ko sa kanya, makahanap ka ng pamilya na masasandalan mo sa hirap at sa ginhawa, na walang iwanan. Sa anak ko, sir, yun yung pangarap ko. At yung huli ko sanang pangarap pala hindi para sa akin, para sa magulang ko, na darating hindi ko man naibigay sa kanila yung pinapangarap ko, na gusto ko silang mapasyal sa mga ibang lugar sana, dahil hindi ko nga kinaya nung nasa Middle East ako, dahil kakarampot lang yung sahod. Umuwi ako dito, ganun pa rin yung pamumuhay nila. Sana man lang bago ako mamatay, may pasyal ko sila sa kahit isang lugar sa Pilipinas. Yun lang, happy na ako. Ngunit hindi lahat ng kwento ay puro tagumpay. May mga pagsubok din. Ano ang pinakamabigat na pagsubok na kanyang nalagpasan? Oh my God. It's a very long story, sir, pero yung pagsubok na yon ang kaya pa rin ako nandito. OFW ako 17 years sa Qatar. Sinubok talaga ako ng panahon na pinagsabay yung problema ko sa pamilya, pinagsabay yung problema ko sa negosyo in one spot. Dumating ako sa punto na gusto ko nang kitilin yung buhay ko. Dahil hindi ko na talaga kaya. As in, dumating talaga ako sa punto na yun, na kaya ko pa ba? Kasi yun yung masakit yung time na yun siguro yung pinaka-down na nangyari sa buhay ko. Ayoko nang alalahanin. Yun yung time na tinalikuran ako lahat. Pati papa ng anak ko. Nung tinalikuran ako lahat, na wala akong makapita. Yung bang, sino yung mapagsabihan ko? Sino yung, sana ako hahawak ng lakas ng tapang na
Kasi nasa abroad ako, tapos dumating yung dagok sa negosyo ko na ginudge ako ng lahat. Ginudge ako ng lahat na, kasi mali ko rin. Tinanggap ko rin na mali ako, na katangahan ko rin, kagagahan ko rin. Pero naano lang ako, naging biktima rin lang ako ng mga taong manlulok. Na ako yung sumalo sa lahat ng masasakit na salita ng mga husga, na iniwan ako ng mga taong inasahan ko makatulong sa akin. Hindi man lang financially, spiritually. Dumating ako sa punto na tinabi ko na yung mga gamot. Gusto ko nang inumin. Na, it's time na siguro na mamahinga ako kasi ang sakit, sir. Yung sinabay yung family problem tapos yung business problem online. At hinahawakan ko na lang yung sabi ko sa sarili ko na pag magpakamatay ako ngayon, kung paano yung anak ko. Dumating ako sa punto talaga na yun, na tinabi ko talaga yung mga gamot ko na iinumin ko sana sa bahay ng amo ko. Then bumukas yung pinto. Chinek ako ng amo ko na babae. Siya, what's wrong? What happened? Siya, yun, pinento ko sa kanya lahat. Sabi niya, matulog ka, pagkagising mo bukas ayusin natin. Siya yung anghel, yung amo kong babae. Siya yung naging anghel, sir, sa totoo lang. At hindi ko yun makakalimutan sa buhay ko. Kaya, nung nalaman ng amo kong babae, maniwala ka sa hindi, sir, araw-araw, kahit madaling araw, chine-check niya ako sa kwarto ko. Chine-check niya ako kung buhay pa ba ako. Sabi niya, you're still alive. So, yes, yung umabot ako sa kilos na 38. Yung sinabihan ako ng amo ko na gino-joke lang niya ako para sumigla ako. May mga picture ako makikita mo. Gino-joke niya ako, oh, I have a nanny walking like dead. Kasi ang payat ko. Yung bang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa buhay. Kung paano ka babangon, kung paano ka magsisimula mula sa dagok na yon na anyari. Ano ba? Mapaisip ka, bakit? Kasi gusto ko lang naman talagang, yung na-chase ka ng dream. Na gusto mong maabot, pero yun nga lang, parang gumawa na rin ng paraan si God. Na itong bagay na to, ikakasira mo to lalo. Stop ko na. Doon ako namulat sa katotohanan na hindi talaga to para sa akin na negosyo na to. So, yung amo kong babae, ang isa sa hinawakan niya ako, yung umagapay sa akin na babangon ka. It's not the end of the world. Siya yung sa akin, sir, nag-motivate, nag-inspire. Binigyan niya ako ng panibagong buhay. Kasi parang magkaibigan na kami. Siya talaga yung tao na I will never forget hanggang sa huling hininga ko. Dahil siya yung tumulong sa akin na makabangon ulit ako ngayon at kung saan ako ngayon. Yung amo kong babae na grabe yung sakripisyo din niya na intindihin ako at unawain ako. Ano yung pinaka-importanteng leksyon na natutunan mo nung pinagdadaanan mo yung ganon, yung mga challenges mo sa buhay? How did it mold you as a person? Don't trust kahit asawa mo pa. Kahit kabiyak pa yan ng buhay mo, sir. Palagahan mo kung anong meron ka at marunong kang kumontento kung ano yung nasa sayo ngayon. Kung hindi mo kaya, wag mong pilitin. Dahil masisira ka at ikakabagsak mo. At dapat maging matatag ka na kahit gaano man kabigat yung pagsubok na dumating sa'yo, maniwala ka sa hindi, may pag-asa talaga. At base yan sa sariling karanasan ko. Pagtawanan ka man, kutsain ka man ng mga tao, dapat tanggap mo yun dahil may pagkakamali ka rin. Pero kailangan maging matatag ka sa bawat sasabihin nila sa'yo. Dahil yan yung daan or way na babangon ka ulit. Dahil kung patuloy kang anuhin mo yun,
raramdamin mo yung sakit, wala. Hindi ka makabangon. Lulugmok ka lalo. There you have it mga konteseras. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa aming programa. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell for updates. Again, I'm Primo Sacramento. Until the next episode of Primo Tells Inspiring Stories.